guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jab. Kumusta po kayo guys? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating daily love reading. Okay? Sa ating bagong upload. So yan guys, pasensya na wala tayo kahapon kasi busy. Na-busy ako sa private reading at wala nang time para gumawa ng daily kahapon. Okay, so ayan guys. Pwede nyo rin pala guys panoorin yung mga dati nating video kasi yan naman po ay collective. Okay? Ayan, pag hindi ako guys nag-upload, choice nyo naman. Pwede nyo naman kayo guys manood ng iba nating video kasi collective naman po yon. Baka makarelate po kayo sa iba pa nating mga video. Okay? Tignan natin kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon. Kanina ba itong love reading? Spirit guide. Okay, overall energy, meron tayong 9 of Cups. So, sa pinapakita sa akin guys, mukhang minamanifest ka ng person mo. Pinagdadasal ka niya rito. Ikaw yung isa sa mga bagay or person na gusto niya guys, no? Na parang gusto niyang makamit. Pinapangarap. Ganon. Tignan pa natin. Meron tayong Queen of Swords. Naku, medyo may pagka-dominante, matalino, at madiskarte yung nasasagap po sa energy mo. So, kaya kanya guys, pinapangarap kasi nakikitaan kanya ng potensyal na napaka-strong. Okay? Nakikitaan ka ng person na to na ikaw yung ideal person niya guys, na sure siya na parang gusto na niyang makasama habang buhay. As in. Tignan pa natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Oh, Queen of Pentacles. May mga bisexual dito, guys. LGBTQ+. Oh my God. So, ito guys, may nakikita akong possible na na-involve ka talaga sa third party. Naging matalino ka rito. Kasi, ramdam mo Ramdam mo na meron talagang iba. Okay, ramdam mo na kaya na siya nanlalamig is meron ng iba kasi ito yung personality ng person mo. Mahal na mahal ka. So, para bang feeling mo, ba't bigla siyang nagbago? Parang hindi na siya yung nakilala mo. Hindi na siya yung dating mahal na mahal ka. Ngayon sa pinapakita sa akin guys, I think meron siyang ibang pino-pursue. Okay, meron siyang ibang pinapangarap. 3 of Wands. Mahal ka naman ng person mo pero alam niyo guys, nafo-fall kasi to sa iba. And hindi niya guys magawa. Ayan, aware yung person na involved, no? Aware yung third party na merong ikaw, na nag-e-exist ka. At aware siya na pwede siya maging third party dito sa relationship na to. Aware to. Or pwede ikaw yung third party. Pwede nyo guys i-reverse yung energy, no? Ayan. So, kung ikaw naman guys yung legal, ayan, aware etong third party na nag-e-exist ka eh. So, parang, alam niyo yun, nag-aantay siya na panindigan siya ng person mo. Eh, yung person mo, hindi ka kayang bitawan. Hindi niya rin kayang bitawan to. So, I think, mas mahal ka pa rin ng person mo. Kung bakit siya, guys, nag-i-stay dito sa third party, tignan mo naman. Tignan mo naman yung hawak ng third party. Pentacles. Ibig sabihin, maraming potential doon sa third party. Marami siya, guys, marami siyang, sabihin nating pera. Pwedeng maabot ng person mo yung pangarap niya dito sa third party. Okay? Pwedeng marami siyang nakikitang katangian din dun sa third party na wala sa'yo. Kasi ikaw matalino ka naman. Sobrang professional. And nakikita ko sa inyo guys, tahimik. Pero alam mo yung ginagawa mo. Tignan natin ha. Meron tayong relocation. Siguro aware ka na. Nalaman mo na. Nagkaroon na guys ng konfrontasyon dito. Okay, nalaman mo na meron talagang third party. Siguro sinasabi mo sa person mo. Binigyan mo siya ng chance. Sige, bibigyan kita ng chance na ayusin itong relasyon natin. Pero umalis ka sa work mo. Kasi pwedeng katrabaho niya to. Or pwedeng kapitbahay niyo na parang lumipat tayo malayo dito sa person na to. Parang binibigyan mo siya ng chance na ayusin. Okay? Kasi logical ka matalino ka. Okay? Ayan I think gagawin naman ng person mo kasi pwedeng may family kayo.
Tignan natin. Meron tayong Knight of Swords. Galit pa yung person mo. Pag kinokompronta mo siya, no? Galit pa tong person na to. So, Ace of Pentacles, guys, sa pinapakita sa akin, parang wag mo daw siya madaliin. Alam mo yung parang siya pa yung kailangan nyo, guys, antayin. Parang wag mo siya madaliin kasi tatapusin niya lahat ng mga maling ginawa niya. Tatapusin niya yung mga maling desisyon na ginawa niya dito sa buhay niya. Okay, aayusin niya to, guys. Okay, pero parang gusto ng person mo na bigyan mo siya ng time na maayos. Parang gusto ng person mo na bigyan mo siya ng time na matapos na. Okay, matapos na muna. Kasi mahirap yun eh, maski ikaw, diba? Yan, di naman natin, guys, what I mean, ano bang words yun? Nakalimutan ko. Yan, hindi natin, guys, kinukonsent itong person na to, no? Na, yes, nagkaroon ka ng third party, so dapat gawin mo to, ayusin mo to. Kasi, guys, ilagay mo yung sitwasyon, no? Kung ikaw yung nasaktan, biglang inalis sa yung taong gusto mo, mahirap din. 'Di ba? So, patas lang, guys, yung energy. Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung nararamdaman ng person mo na bigyan mo siya ng time, ayusin niya, pero hindi niya pa, guys, kayang i-detach yung sarili niya sa third party. Bigyan mo siya ng time, ayusin naman niya. Pero ikaw, gigil na gigil ka sa ginawa niya, parang hindi, kailangan, ayusin mo na. Okay? Mamili ka, parang ganon, mamili ka. Kasi kung mag-a-apply naman to, guys, sa ibang trabaho, sa pinapakita sa akin, Ace of Pentacles, may chance may chance naman na matanggap siya eh. Okay, kasi matalino rin naman tong person mo, pero I think binabagalan niya kasi dahil nga dito. Parang pa-victim pa si third party, guys. So, maang-maangan pa to, sa totoo lang. Maaaring kinumpronta mo to, pero maang-maangan to. Okay? Sige, tignan natin. Tignan natin. Ayan, malakas ang energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, guys, yung mga energy na nasagap natin, mga zodiac sign. Tingnan natin. Kunin ko lang, guys, yung card. Okay. Ito yung energy ni person. Energy ni person. Nararamdaman sa'yo. Okay, and energy mo, nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Tignan natin. Nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon. Page of Pentacles. Parang guys parang siya pa yung aping-api. Ganun yung nasasagap ko, no? Kasi Page of Pentacles wino-workout naman niya. Tinatry niya. Pero Page, para siyang bata, no? Na parang gusto niyang bumawi, pero nahihiya siya. Wala siya, guys, action na ginagawa kasi aware siya sa pagkakamaling ginawa niya. Pero I think puro siya pangako, no? Pinapangako naman niya sa inyo. Sinasabi naman niya sa inyo. Pero I think, yun nga, gusto niya ng time. Okay? Tignan natin ano naman po yung magiging, ano naman yung tingin sa'yo ng person mo ngayon. King of Swords. Wala ka ng guys, tiwala, no? Ang tindi na ng trust issue mo sa taong to. Kahit ayusin nyo pa to, wala na paulit-ulit na scenario na kasi nagkaroon na ng third party. Nanggigigil nga ako sa energy ng person mo kasi parang siya pa yung kailangan intindihin. Parang siya yung aping-api at yung third party, no? Parang siya yung ginawawa. Ang tingin niya pa sa'yo dito is parang ang tapang-tapang mo. Naiinis siya. Ganun yung nararamdaman niya, no? Naiinis siya sa'yo kasi ginagawa mo pa daw sa kanya na ganyan. Na parang, siguro na-feel niya na parang pinahiya. Okay? Tignan natin ano ba yung magiging action ni person. Strength. I-workout naman niya, guys, kasi nandito yung strength, no? I-workout niya naman yung relationship yung dalawa. Okay? Tignan naman natin yung magiging outcome. So, Ace of Pentacles, magiging maayos pa rin naman. Pero sa kanya, guys, ito magsisimula. Willing naman talaga siya, guys, na ayusin yung relationship nyong dalawa. Kasi nandito pa rin yung strength. Nagsasama pa rin kayo. Wala naman ako nakitang hiwalayan.
And Page of Pentacles, siguro inaaral niya kung paano siya babawi. Pinag-aaralan niya kung paano niya, guys, parang paano niya ulit kukunin yung mood mo, paano niya, guys, lilinisin lahat ng kasalanan niya, kahihiyan na ginawa niya. Okay? Page pa lang siya dito, guys, Page. Pag sinabing page, bago lang. Bago yung energy. So, meron talaga siya, guys, kailangan ayusin. Bottom of the deck, meron tayong High Priestess. Okay? Malakas yung pakiramdam ng person mo na parang pakiramdaman kayo sa ano. Kung asawa mo to, guys, parang hangin. Wala nang masyadong magandang nangyayari. Parang pakiramdaman na nga lang kayo sa loob ng tahanan. Okay, nandun na rin kayo sa point na parang parang ginagawa niya pa rin yung mga gusto niya kahit na may pinapangako siya sa inyo. So, ramdam na ramdam mo yan, guys, okay? Sa side ni person ay malakas ang Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong Leo energy. Tignan natin sa side mo, nararamdaman mo sa person mo. Queen of Cups, caring, emotionally, mature, empathetic, and loving. Mahal mo yung person mo. Pero kailangan mo siyang tiisin. Kaya nga, guys, parang, ayun nga, kaya hindi ka rin, guys, maiwan ng person mo na parang hindi naman natin, guys, utang na loob na, bakit, di ba? Ganun, utang na loob ko pa na hindi niya ako kayang iwan. Parang ganun. So, hindi ganun, guys. Kaya hindi ka rin maiwan ng person mo kasi mabait ka. Napaka-loving. Ikaw yung tipo ng tao na napaka-masayahin lang. Pero mapapatanong ka talaga, saan ka pa nagkulang? Bakit niya pa, guys, ginawa to? Di ba? Mapapatanong ka pa rin. Pero I think, nasa kanya talaga yung pagkakamali. Tingnan natin ano naman yung tingin mo kay person. Meron tayong, di ba? Heartbreak, trauma, grief, depression. Third party. Nilagay mo ako sa third party. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung ginawa mo sa akin. Parang ganon. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa mo. Na para bang nagtiwala ako sa'yo, binigay ko lahat sa'yo, iniwasan ko lahat ng kaibigan ko, kamag-anak ko, mas pinili kita sa lahat. Halos siya na yung naging mundo mo Sinira nitong taong to. Three of Swords, nilagay ka sa third party. Yan yung tingin mo sa kanya. Cheater. Womanizer, kung babae to, no? Kung lalaki to. Womanizer. Manloloko, cheater. Ganon. Yun na lang yung umi-echo sa utak mo Paulit-ulit na senaryo. Cheater. Every time na makikita mo siya, maaalala mo lahat ng masasakit na ginawa niya sa inyo, guys. As in, napakasakit. Okay? Napakasakit. Yun ang nasasagap ko, guys. Pero tignan mo, mas pinipili mo pang magpatawad. Alam nyo, guys, ito napakabait ng energy na nasasagap po sa inyo. As in, kahit marami na, guys, nagsasabi sa inyo na humiwalay na, umalis na dyan. Kasi itong taong to yung magpapabagsak sa inyo. Hindi mas sinesave mo pa rin yung relationship nyo. Kasi pwede may family kayo. Okay? Tingnan natin, guys, ano naman yung magiging action mo. The devil, addiction, materialism, playfulness, feeling trap. Wala kahit na pinatawad mo to, guys, magiging toxic na to kasi paulit-ulit na siya sa isip mo. Nandun na sa point na hindi na, guys, mawala sa isip mo yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo. Magiging toxic na siya, guys, kasi paulit-ulit mo nang sasabihin sa kanya. So, ang nakikita ko rito, guys, ikaw, ayusin mo yung isip mo. Sure ka ba talagang patatawarin mo pa siya? Binigyan mo pa ng chance, magiging toxic na siya, guys, paulit-ulit na. Ang dami na, guys, betrayal dito sa relationship na to. Okay, ang hirap na para sa'yo kumilos, mag-adjust, kasi I think ginawa mo naman lahat. Tignan natin, guys, ano naman yung magiging outcome. Puro ka tamang hinala na, guys. Yun ay magiging outcome. Puro tamang hinala, puro duda. Hirap ka na, guys, magtiwala. Siguro, kailangan mo muna ng space tip sa taong to hanggang sa makarecover ka. Yun lang. Kailangan mo muna, guys, na makarecover muna sa taong to. Kasi fresh pa Mahirap na para bang pagkatapos ng nangyari is patatawarin mo siya. Nandun na sa point na lagi na lang kayo mag-aaway, puro selos na parang nandun na yung takot na pwedeng ulitin pa. Okay? So, sa side mo, ayan, yung bottom of the deck mo is gusto mo ng beginning. Napaka-positive ng energy mo. Sobra, no? Kahit na nasasaktan ka na rito, guys, mas kaya mo pa rin, guys, maging masaya. Ayan.
So, I think iba sa inyo, pwedeng matagal na yung nangyari. Nasa healing ka na. Ayan, nag-heal ka na. Kasi may new beginning na sa'yo. Okay? Sa side mo guys, ay nalakas po ng mga air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Cancer, Pisces, Scorpio. And Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Tingnan natin guys, saan napatungo tong relationship na to. Okay? Hindi na natin liligpitin, no? Saan napatungo tong relationship na to? Future, spirit guide, sa future. Wheel of Fortune. Diba kahit na guys, ang tindi na ng impact, no? Parang, ang dami ng hadlang, masyado ng komplikado. Parang, kayo pa rin talaga eh. I think karmic mo tong taong to, no? Karmic relationship kayo. So, pag sinabi kasi guys, karmic, meron kayong unfinished business sa past life na pinagbabayaran ngayon sa kasalukuyan. Pero I think kailangan nyo lang siya guys pagdaanan para ma-overcome. No? Pag na-overcome nyo na guys, ito napakaganda. Sobrang smooth na. Sobrang smooth na po ng lahat. Tignan natin. I-work out guys. Sa pinapakita sa akin, babawi sa itong person mo na to. Alam mo, babalik siya dito na gusto niya na maayos muna yung buhay niya. Gusto niya muna talaga ng distansya. I think hindi yung kailangan yung dalawa. Space muna. Pero sa pinapakita sa akin, sa future, i-work out pa rin to, no? Nandun pa rin sa point na naiisip niyo pa rin yung isa't isa. Mahal niyo pa rin talaga yung isa't isa. Kasi may kakaibang connection. And I think yun yung parang pinangahawakan niyo rin, guys, no? Tignan natin. Ayan, parang di pantay ito. Wait lang, guys. Tignan natin, future. Meron tayong high priestess. Pakiramdaman, nandun pa rin sa point talaga na lagi kang iniisip na tong person na to. Lagi niyang iniisip kung paano kanya mapapasaya. Lagi niyang iniisip kung paano niya i-work out yung relationship ng dalawa. Paano niya guys matatanggal sa isip mo yung mga masasakit na nangyari. Though nakikita naman niya guys na masaya ka na. Nagiging masaya ka. Sa future guys, nagiging masaya ka na. Minamahal mo na yung sarili mo. Siguro sa pagbabalik nitong taong to guys, burado na lahat ng sakit na nararamdaman mo. Sobrang open ka na, nakapagpatawad ka na, wala na yon. Kasi pwedeng pinagbayaran ng person mo yung mga nangyari. Kinarma ng sobra to guys. Okay? Hindi naman yung babalik kung hindi yan kinarma ng sobra-sobra. Tignan natin guys, mensahe sa'yo ng person mo. Ayan, meron tayong earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Mensahe sa'yo ni person, meron tayong I love you so much. Oh my God. Mahal na mahal ka nito guys. Siguro nung iniwan ka niya, pwedeng wala talaga siya guys choice, no? Kasi nagkasala na siya eh. Pero, mahal na mahal ka nito. Kahit na lumipas na yung panahon, kahit na naghiwalay na kayong dalawa, nandun pa rin siya sa point na lagi kanyang iniisip. High priestess. Nag-iisipan kayo. Okay? Nare-realize niya guys sa paglipas ng panahon na mahal ka pala talaga niya. Okay? Tignan natin. Mensahe sa'yo, meron tayong we've been together for lifetime. So, pang matagalan na guys yung gusto niya, no? Once na masettle na lahat ng problema, okay? Once na maayos na yung mga conflict yung dalawa, I think guys, nakikita mo rin naman yung kabutihan ng person mo. Sacrifice, alam mo yon, nakikita mo rin eh, hindi mo guys makuhang magalit. Kasi tignan mo ha, parang masaya ka pa rin dito. Nasasaktan ka lang, hindi mo makuhang magalit kasi may kabutihan naman siyang nagawa sa inyo. Tignan natin. Meron tayong I want to fall asleep next to you. So, gusto kanya guys makasama. Siguro tuwing matutulog to, no? Lagi kanya napapaginipan or iniisip ka muna niya bago siya guys matulog. Alam mo yung gumawa siya ng kasalanan, ngayon siya itong nagdudusa. Siguro ang tindi ng karmang naranasan nito. Kasi nandito guys yung strength eh. Maayos pa rin talaga eh. Okay? So, eto guys. Meron tayong you are the light at the end of my tunnel. So, nabubuhayan siya, no? Siguro ikaw yung ano niya, motivation niya. Down na down siya. Ikaw yung nagiging motivation niya ngayon. Okay, sa mundong madilim. Okay, so guys, ayan, ito lang naman yung ating reading. Bigyan kita ng advice. Meron tayong using all your senses, especially your sixth sense. 'Di ba? Siguro guys, magkakaroon ka ng awakening. Ayan, aralin mo, no, kung ano yung six senses na yan. Nakalimutan ko. Smell, taste, hearing. Nakalimutan ko vision ata. Nakalimutan ko yung dalawa. Pero,
yan yung kailangan nyo guys, or pwedeng may calling sa'yo kung bakit nangyayari sa inyo to, no? Kung bakit ka nade-depress, or bakit ka na-depress sa taong to. I think may calling sa'yo at dito sa taong to. And, ayan, parang nakikita ko guys, mas lalakas ang pakiramdam yung dalawa eh. Mas magiging ano kayo guys, as in sobrang lakas na dahil sa mga nangyari. Okay, so guys, ito lang naman po ang inyong love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!